Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang Bicameral Conference Committee report? Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Yan. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Yan. Madumihan ng dugo ng masamang tao aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino. Gagawin ko po yung ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Yes. Good morning mga kasama. Team Sinusuka, pinagtatawanan na. Andito na naman si Kuya Goods, nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, huwag ka nang pahuhuli ha. At hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Natatawa ako, ang ganda ng pagkabanggit ha. Team Sinusuka. Sino ba ito mga Team Sinusuka? Alam niyo ho, may mga bali-balita kasi, dating Pangulo, muling binatikos sino yung nakaupo ngayon. Pero hindi nila alam kung sino yung unang nang batikos. Abangan nyo yan sa video ha. Sa kalagitnaan ng video natin. Sinasabi rito, binatikos daw ni Tatay Digong yung nakaupo. Kasi nag-speech siya sa PDP proclamation. Sino ba na unang... sino ba yung unang nag-proclaim Di ba yung mga Team Sinusuka? Di ba nagsalita doon yung nagmamagaling at nagpatutsada. Mamaya abangan niyo yung pahayag ni Atty. Vic Rodriguez kung ano yung sasabihin niya sa mga Team Sinusuka. Ang ganda ng pangalan nyo. Oo, hindi lang kayo maasim, mabaho pa. Team Sinusuka. Kilala niyo yung mga Team Sinusuka. Iba ho ang team nila ngayon Iba ang pangalan nila. Team Sinusuka. Sinusuka ng bayan. Ito na, bago natin simulan natin talakayan, reaksyon, isang like, isang share. Samahan mo na rin na subscribe para laging updated sa ating mga nilalabas na video. Ito na yung balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte muling tatakbo ng Pangulo sa 2028 kung sakaling ma-impeach si BP Sara. Pero, negative ho ma-impeach si BP Sara. Lahat ho ng mga akusa nila, hindi ho, parang hindi magagrant ng korte dahil manipis ang ebidensya. Doon lang sa sinabi na, yung threat daw at sedition di umano, wala hong saysayan. Ito, papasok na natin. Nagbabadyang lumiyab ang politika ng Pilipinas matapos si hayag ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na handa muling tumakbo bilang presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2028 kita nyo kung na? sakaling ma-impeach ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Alvarez na hindi nahadlang ang term limits sa saligang batas para sa pagbabalik ni dating Pangulong Duterte sa Malacanang. Ayon sa kanya, ang probisyon laban sa re-election ay para lamang sa mga kasalukuyang nakaupong Pangulo. Ngunit hindi ito nagbabawal sa isang dating Pangulo na tumakbo muli matapos magpahinga ng isang termino. Matatandaan noong nakaraang taon, ilang grupo ang nanawagan sa dating Pangulo na muling tumakbo bilang senador o alkalde ng Davao City. Ngunit sinabi niya na wala na siyang planong bumalik sa politika. Subalit kung matatanggal sa pwesto si Vice President Sara, tila magbabago ang direksyon ng kanyang mga plano. Salamat po, Tatay Digong. Yan lang po ang inaabangan namin. Kung sakali, bigyan pa kayo ng napakaraming lakas ng pangangatawan at sigla
at maayos na pamumuno, hindi kagaya ng mga team sinusuka. Sinusuka ng taong bayan. Ikaw lang ho ang inaantay namin. Dahil sa magaling mong pamumuno nung nakaraang administrasyon mo, nasalawat mo yung mga dorobo ng bayan. Lalong-lalo na yung mga pinagbabawal na candy. Bilib kami sa iyo, Tatay Digong, dahil ikaw lang sa dami-dami ng dumaang presidente, ikaw lang ang bukod tanging nakagawa nun. Tapos ganto, binabatikos ka pa. Wow naman sila. Hayaan natin sila. Yung panga nila, pagalaw-galaw. Ito, tuloy natin. Some PDP senatoriables will only make it if and only if the people supporting the Dutertes will go out and campaign for them. Not just on social media, but really on the ground, to the grassroots. OFWs can use their power to the purse sa kanilang mga family members in the Philippines. We have done this before. President Duterte in 2016. Mga ordinaryong Pilipino ang kumilos. Walang bumahang pera, makinarya at mga politiko na Tama. kasama. Just Nung tumakbo si Tatay Digong, marami ho ang nag-ambag-ambagan para sa kanya kasi wala naman ho talagang ganung kalaking pera si Tatay Digong eh. Marami ang malalaking kumpanya, malalaking kaibigan, individual, ang nagpadala ng suporta. Yung iba, sila pa yung nagpiprint ng mga tarp para lang makapagbigay ng tulong. Yung iba, nagpapahiram ng sasakyan para sa mga motorcade. Ibang klase ho. Nung nabalitaan natin na tatakbo dati ang dating Pangulong Duterte, talagang excited ang mga tao kasi alam nila kamay na bakal eh. Pag narinig nila Davao, alam na nila kung sino. Yun nga, walang kaabog-abog, nanalo. Ang layo ng diferensya. Diba? Isipin nyo yung talon na sino ba yung kumalaban dito kay Tatay Digong? Marami. Oo, meron pa dyan kumalaban kay Tatay Digong. Sa paninirang paninira. Ay, hindi pala, mali pala. Oo. Yung panahon pala ni ni Sinakaupo. Tumakbong presidente rin yung nagsasabi na yung mga asset daw ipapalabas at kakasuhan kung sino nakaupo ngayon. Magkatiket. Ang dalawang mama. Hindi natin alam kung talaga bang totoo yung mga samahan nila dyan o talagang plastikan dahil gusto makaupo muli. Mabalik natin dito yung usapin kay Tatay Digong, talagang the best tay. Ikaw lang ang inaantay namin. Kung hindi naman talaga, papala rin kahit si Pulong o si Basti. Kung sakali lang naman na ma-impeach, pero hindi ho papayag ang ating kababayan na ma-impeach si BP Sara at matanggal sa pwesto. Ito na nga, na-impeach na nga. Pero sa Kongreso pa lang. Wala pa sa Senado. So pag dumating sa Senado at talagang ang boto, pero malabo pa rin mga kasama. Alam niyo bakit? Dahil ang PDP ang papasok. Lahat ng na-endorso, pasok yan. Kaya ito sasabihin ko sa inyo huwag niyo hong papakawalan si Kuya Epe. Kung paano nagsalita si Kuya Epe, ganyan din po ang gagawin niya sa Senado. At hindi lang yan, mantakin nyo. Nang tumakbo si Tatay Digong ng pagka-presidente, si Kuya Epe, matagal na nasa likod dyan. Talagang nagbibigay ng boses yan. Ito na, pagkakataon natin. Kung yung ginagawa niya sa pelikula ng bubug-bubug siya, baka pwede niyang gawin dyan sa kamera. Oo, talagang sa Senado. At doon sa kamera nga naman. Baka pwede niyang palasahin ng pabigyan ng boom! Isang uppercut, isang sidekick. Pwede na yun. Hindi, ito. No kidding aside, mga kasama. Si Kuya Epe, matagal na hong sumusuporta sa mga Duterte. Kaya hindi nyo pagkakaila. Alam niya na yung mga pasikot-sikot niyan. Saka siyempre, hindi naman, ang tao naman, pag marunong magbasa at marunong umintindi, makakagawa rin ng batas yan. Makakapag-debate rin yan. Eto, balik tayo dito. ordinary Filipino people, their voice and vote. Tila hindi na ba nagustuhan ni dating Senate President Tito Soto ang naging pag-endorso niya
sa kanyang senatorial balls. Sa gitna kasi ng tumitinding galit ng mga ordinaryong Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang huling eskandalo sa 2025 national budget. Matapos banggitin ni dating Senador Tito Soto na mabigat ang basbas ng Pangulo o malingaw-ngawang tanong, mabigat ba o pabigat ang pag-endorso ni Marcos Jr. sa mga kandidato nito sa 2025 elections. Yan. Ngayong papalapit na ang eleksyon, sa mata ng mga kaalyado, ang pag-endorso ng administrasyon ay mabigat na suporta. Ngunit sa mata ng mga ordinaryong Pilipino, tila isang pabigat na babawas sa tsansang manalo ang isang kandidato. Totoo, mga kasama. Ito lang hindi sa bubuhat ng bangko sa PDP line. Kita nyo yung mga Team Suka. Ayun, nabanggit yan dito. Ano bang, ito mamaya, abangan nyo, sabi ko sa inyo, abangan nyo yung video. Kung paano banggitin yung Team Suka. Ito, nababanggit dito na pabigat. Kasi, alam nyo mga kasama, mantakin nyo imbis na gaganda ang imahe nila, lago hong nasisira. Pansinihin nyo yung mga page nila na pinopost nila everyday. Halos lahat ng post nila pinagtatawanan ng ating kababayan. May mga bad reaction, may mga angry emoji. Yung mga post nila yun, sariling page, sariling bayarang idea. Yun yung mga nakikita natin. Pansinin nyo. Tapos, pag nag-post ang mga Team PDP, Tatay Digong, BP Sara, at yung mga kaalyado ni Tatay Digong, puro heart, puro like, may mga magandang comment. Totoo sa totoo lang naman. Kaya, ewan ko ba kung yung iba, bakit naisipan nilang kumampi dito. Ngayon, oo, makikinabang sila. Benefits nila kasi sila nakapesto Pagdating ng panahon, pag-ikot ng gulong, sigurado, swak kayo. Yung mga pangiwi-ngiwi mo, sigurado yan, mawawala na yan. Tuloy. Samantala, hindi pa rin tayo nalalayo sa usaping korupsyon. Tama. Ang 6.7 billion na health emergency allowance noon pang pandemya ay hindi pa naibibigay. Ayun pala, na-veto ni BBM. Panoorin natin ang buong video. Anyari na sa allowance. Ganyan ang nasita sa pagdinig ng Senado sa 6.7 billion pesos na utang ng gobyerno sa mga health workers. Natapos na ang pandemya pero hindi pa rin naibibigay ang kanilang emergency allowance. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. His background in the medical 5 taon makalipas ang COVID-19 outbreak sa bansa, pinag-uusapan pa rin sa Senado ang emergency allowance ng mga medical frontliner noon. Hanggang ngayon kasi, may 6.7 billion pesos pang halaga ng allowances na hindi nababayaran ang gobyerno sa kanila. Kung titignan pa raw ang pambansang budget ngayong taon, wala ni isang kusing na pondo para bayaran ito. Nasaan ang pera? Bakit hindi binayaran? Wala na raw, sabi ni Aling Martir. Binulsa na raw. Aling Martir, mukhang may knowledge ka. Eto, yung sinasabi rito, mayroong balita na dating Pangulong Rodrigo Duterte muling binatikos si President. Tutut. Bakit babatikusin? Ito ang tanong, sino unang nagpatutsada? Hindi naman sasagot ng ganyan ang Pangulong Duterte kung wala silang narinig. Ito, dapat kasi maganda ang tawag dito, maganda yung pagpapaliwanag. Sila na bahalang magpaliwanag dito. Napuno ng mga maanghang na birada ang proclamation rally ng PDP laban sa San Juan. Si dating Pangulong Duterte pumanat na puro pangako lamang daw si Pangulong Bongbong Marcos at gumagamit umano ng droga. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Meron isang presidente na talagang banga. Tama! Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging si Marcos,
Binanatan at muling tinawag na bangag ni former President Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya yan ng pangunahan niyang proclamation rally ng PDP ngayong gabi sa Club Filipino sa San Juan. Maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi, nakatindig lang yan sa kwarto niya. May patutsada rin si Digong sa anyay mabagal na aksyon ng Administrasyong Marcos sa mga mahal na bilihin. Pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon. Kasama rin sa proclamation rally ang anak ni Digong na si Davao City Mayor Baste Duterte at Senador Robin Padilla. Bago yan, una nang binanatan kanina ng re-electionist na si Senador Bato de la Rosa ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw bahid ng dugo dahil sa Oplan Tukhang ang mga inendorso niyang senatorial candidate. Kung kinakailangan Ah, 'di ba? Sino ho ba nag-unang mag-proclaim? Oh, bakit nagkaroon ng sagot? Ang una nag-proclaim ay yung Team Suka. Ayon dito sa video ay inuulit ko lang yung Team Suka raw. Oo. Kaya, merong pahayag dito si Senador Bato. Tuloy natin. na madumihan ng dugo ng masamang tao aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, gagawin ko po yung Dagdag pa ng senador, the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. ipinagmalaki rin ni De La Rosa ang mga kandidato ng PDP sa may buwelta sa sinabi ni PBBM na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang na ng suka. Anong tingin niyo kaya tumihin nyo? Abogado yan! Maaanghang din Ito, yung bibitawang salita dito, kayo ho ang huhusga. Oo, kasi pinabili ng suka, kaya nagkaroon ng Team Suka. Ngayon, ang bato dyan ni Atty. Vic, sino ang Team Suka? Sino ang Team Suka? Halos lahat ho ng nasa partido ng PDP ay abogado. Oo. Pag dinibate mo yung mga yan, sigurado nga ka. Yung si Team Suka, yung pinuno ng Team Suka, pag tinanong, speech nga lang, yung panga nangangatog na eh. Di ba? Ito ipakita natin yung mensahe dito ni Atty. Vic o paano niya i-deliver. Ang kalaban ng tanso ay suka. Kaya nababanggit dito na sila ay Team Suka. Kasi sila yung unang nagpatutsada. Hindi naman sasagot si Tatay Digong at si Senador Bato kung wala silang narinig. Napanood nila, kaya ito yung rebat nila. Mundo, tanggapin po ninyo ang aking pagbati at paggalang ngayong hapon. Ako po ay nagpapasalamat at ako'y gabilang sa inyong programa ngayong hapon. Salamat kay Pangulong Duterte at ako'y isinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Yes. Tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ang war on corruption na aking pinamumunuan is not just a campaign slogan. Nalalaman ko kung paano labanan ang korupsyon. Linabanan ko na sila minsan nung ako ay nasa Malacanang at pinagpapatuloy natin ngayon. Nag-file po tayo ng kaso kamakailan. Linabanan natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid, and unconstitutional and criminal 2025 budget. Yan. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang Bicameral Conference Committee report. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka.
Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Yan. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Yan. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako Tama. ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Ayun. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Team Sinusuka. Kaya mas maganda tuloy na natin 'to. Alam niyo dahil sa pilit nilang manira, sila kasi yung unang nagsalita, nagproclaim, sila. Ngayon may banat, 'di ba? Pinabili lang daw ng suka. Eto, sino ang Team Sinusuka? Ngayon, mapapatunayan yan mga kasama doon sa mga post sa FB, yung sinabi ko kanina, na puro angry emoji, yung mga post ng mga Team Sinusuka. Tuloy. Labanan natin ang mga mambubudol. Yan. Sabi ni Konsehal Rani Ludovica, labanan ang team. Tutungo tayo mamaya dyan. Alam ho ninyo, tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ang tunay at maisog na senador ninyo sa Senado. At bilang senador ninyo, atin pong lalabanan ang korupsyon at sisimulan po natin yan sa pagbabantay taon-taon sa ating national budget. Hindi tayo papayag na pupunuin ng korupsyon ng pork barrel ng akap ng AIX. Babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganon, hindi na magkaroon ito ng 28 blanco at nauwi sa tinatawag nating GAA. Tama. Subalit bilang senador ninyo, kailangan ko po ng katulong. Kinakailangan kong makasama sa tulong ninyo ang isang veteranong mangbabatas matapang magaling. Dalhin po natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta. Yes! At hindi lamang po isa, kinakailangan pa nating magsama ng isang veteranong abogado. Matagal na hong naglingkod dito sa mababang kapulungan. At minsan ding naging Chief of Staff sa Senado. Ang matagal ko ng kaibigan, dalhin din natin sa Senado, kasama kong magbabantay ng tao ng budget, si Senador Attorney Raul Lampino. Chief of Staff pala si Atty. Raul. At bukod po sa pagbabantay ng ating tao ng budget, makailang beses ko na rin pong napaliwanag at nailahad sa inyo. Bilang senador, akin pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Sapagkat hindi po makatarungan na habang tayo ay nagsasagawa ng proclamation rally ng Duterte senatorial candidates ngayong maghapon, habang tayo ay ninanakawan, hindi tayo makapagsampa ng kasong plunder sapagkat hindi pa umaabot sa 50 million pesos ang ninanakaw ng mga tulisan dyan sa Kongreso. Bilang senador ninyo, aamyendahan ko ho ang plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Yung threshold na 50 million, ibababa po natin ito sa 1 million pesos. Yun. Subalit, kagaya rin po ng ipinakita kanina, bilang principal author, kinakailangan ko rin ang mga kasama sa Senado. Kinakailangan nating kasama na hahabulin ang mga magnanakaw sa Malacanang. Kinakailangan natin ibalik ang aking makakasama, ibalik natin sa Senado, Senador Bongo!
at kaparehas din po ng kanyang advokasya. Ipinakita niya kanina doon sa video message niya yung tinatawag niyang Exhibit A, yung KOJC. Nakikita natin kung anong inam pag walang korupsyon, kung lahat ng pera ay ginagamit at napapatupad ng tama. Sa Senado, kinakailangan ko rin ng kasama upang amendahan ang plunder law at kinakailangan nating dalhin sa Senado si Senador Pastor Apollo Kibuloy. Number 53 po si Pastor Kibuloy, ah. At pag naamyendahan po natin ang plunder law, isa sa batas ko po ang pagbabalik ng death penalty Yun! sa lahat ng magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Tama. At hindi pa ho nabubuo dyan ang Duterte senatorial candidates. Pag nagawa na po natin yan, meron na tayong pagbabantay sa budget, meron na tayong pagbabantay at pag-amenda sa plunder law, ang pagbabalik ng death penalty, lalabanan din natin ang muling paglaganap ng illegal na droga. Naku, nawala. Nag-brown out ata doon, mga kasama. Yung speaker ay yung mic na... Ayan. Bumalik. Medyo nawala. Sa elected Yan, at bumalik. appointed official ng ating pamahalaan. Walang exemption. Sisimulan natin ito sa Malacanang. At para magawa natin yan, kinakailangan ko ang isang matapang na namuno na dati ng laban kontra sa illegal na droga. Ibalik natin sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Yes! Siyempre, kinakailangan din natin ng mga kasamang abogado. Sapagkat laban sa illegal na droga, dapat ang parameters ay all within the Constitution and within the rule of law. Dalhin po rin natin sa Senado ang aking kaibigan, ang aking amigo, si Attorney Senator J.B. Hinlo. Yun! Ayos! Nabanggit din ho kanina na ito'y mabait, subalit matapang din sa totoong buhay. Dalhin din po natin sa Senado, lalaban sa illegal na droga, si Senador Philip Salvador. Yan! Yan ang sinasabi natin. And last but Lalaban sa pinagbabawal na candy. Eto, baka balasahin yung mga... Yan ang gusto natin. Balasahin yung mga ano. Oo, kompyangin, sidekick, bigwasan. Oo, wag niyo kakalimutan na si Kaipe. At eto yung bibigay ko sa inyo mga gandang balita. Hindi yung unang na balita kanina. Kasi yung title nung kanina parang ano eh. 'Di ba? Eto maganda. Ang title dito... PDP bumuelta sa potsutsada kung ni tutut na parang nag-deliver na ng suka ang ibang kandidato. Kaya nagsalita ho yung mga PDP dahil nagpatutsada kasi kung sino nakaupo. Sa totoo lang doon naman sa title nung isa, pangit ho yung title nung isa eh. 'Di ba? Hindi maganda yung title ng isa. Sabi, dating Pangulong Rodrigo Duterte, muling binatikos kung sino nakaupo ngayon. Aba. Parang mali ho ata. Dito tayo, mas maganda to. Tignan natin Binweltahan ng mga kandidato sa pagkasenador ng partidong PDP ang patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang nag-deliver lang ng suka ang ilang mga pambato nila. Git pa ng PDP, marami raw sa kanila ang abogado at merong pinabatbat. Tama Ayon naman. Sa San Juan City, nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Ria, dumating na ba dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Julius, hinihintay pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para pangunahan itong proclamation rally ng mga pambato ng PDP laban sa Senado. Kanina, sinagwat ang mga kandidato yung mga patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas lumutang pa ang hidwaang Duterte Marcos dahil dito sa Club Filipino na kilalang bulwagan ng maraming pagtitipon ng Liberal Party, idinaos ang event.
Hindi raw nila kayang tapatan ng puwersa at makinarya ng Administrasyong Marcos. Kaya ngayon palang nagsagawa ng proclamation rally ang PDP para sa mga pambato nila sa pagkasenador. Siyam na ang kanilang kandidato matapos i-adopt si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na ngayon kritiko ng Administrasyong Marcos. Sa paglatag ng mga plataforma, hindi nila pinalampas ang patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, parang nagbibinda lang na ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kaya tumihin nyo? Abogado yan! Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila na-involved sa korupsyon. Yan. Iginit din nila kung bakit silang lahat ay dapat manalo sa harap ng nakabimbing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto nyo ba matanggal si VP Sara? Ipanalo nyo ang mga senador namin. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panauhing pandangal sa proclamation rally na idinao sa Club Filipino sa San Juan City. Sa loob ng maraming panahon, saksi ang Club Filipino sa mga pagbabagong humubog sa kasaysayan ng bansa. Isa na riyan ang panunumpa bilang Pangulo noon ni Corazon Aquino, dito rin madalas sa mga pulong ng Partido Liberal. Pero sa araw na ito, pulat-asul na kulay ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangingibabaw, hindi dilaw. Sa panayam sa media, dinipensahan ni De La Rosa ang tokhang kampanya, pati ang pagiging pro-China umano ng kanilang partido kasunod ng kumakalat na larawang nakipagpulong ang kanilang mga opisyal sa Chinese Communist Party sa isang hotel sa Pasay. Ayan mga kasama ha, at nakita naman natin ha. Ito ay okay yung balita kesa dun sa isa. Sino ba una nagpatutsada? Sinagot lang naman yan ng mga PDP candidates. Kaya lagi kayong mag-aabang sa ating mga daily upload ha. Huwag kayong maghihinayang na halungkatin si YouTube kung hindi nagno-notify sa inyo ang ating video. Halungkatin nyo lang, hanapin yung pangalang si Kuya Goods. At hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Bye-bye!